to, para dun sa may mga yellow card, ha? Na nandito sa Poland. So, nabalitaan ako na may mga na-deport na yellow card holder lang sila. So, nakakalungkot kasi nga, nakaprocess na yung TRC mo pero nadideport ka pa rin. So, ibig sabihin nun, hindi pa rin ino-honor yung yellow card lang. Kailangan talaga naka-biometric ka. So, may na-deport tayong mga kababayan na yellow card holder lang sila. So, ibig sabihin, yung mga yellow card holder na nag-message sa akin na gusto mag-transfer sa ibang factory at ibang agency, wag niyong gawin. Masisira ang buhay niyo. Kasi nga, hindi pa siya safe. Hindi pa siya safe, guys. Para hindi rin kayo makaiwas din kayo sa mga ganong sitwasyon o ma-deport. Hindi pa siya safe kapag yellow card. Ang dami kasi naguguluhan din dyan. Kasi talagang honestly, ang lagi kong sinasabi dun sa mga nagtatanong sa akin kung safe ba yung yung yellow card. Hindi pa rin siya ganun ka-safe. Kapag lumipat ka, huwag kang munang lumipat. Hintayin mo naman kapag biometric ka. Kapag may biometric ka na, tsaka mo siya i-transfer. Ganun ang gawin nyo. Kasi ako guys, ganun. Nung under agency ako, nag-biometric muna ako bago ko nag-transfer, na-i-transfer sa panibagong boboid ship. Or actually guys, ang naging transfer ko is from agency to under Kajusawa. Ganun na naging process ng TRC ko. Pero, ayun nga, nakapag-biometric na ako nun. So, wag kayong lilipat, ha? Yung mga nag-message sa akin, para klaro po tayo, wag muna kayong lilipat, tiisin nyo muna. Kasi, meron tayong mga kababayan na sabi nga nila is, 2 weeks na daw silang walang trabaho. Kulitin nyo lang yung mga taga-agency nyo. Ganyan naman kasi ang mga agency dito sa Poland. Basta hindi ka nangungulit kung saan ka ililipat na trabaho. Kasi, ganun ang naging sistema dito. Ako, kasi naranasan ko din yun. Which is, palit another working permit na naman yung kapag nag-process ng TRC. Ganun ang nangyari sa akin eh. Palit Pero ang okay lang din nyo basta wag ka lang lilipat ng agency. Same agency pa rin. Napaka-complicated ng pagka-process ngayon ng TRC sa totoo lang. Tapos may magsasabi sa'yo na, may magko-comment sa mga vlog mo na basta daw may pera, makakapag-process ka ng TRC. Hello. Honestly, kuya, nung pagdating ko dito sa nag-comment nun, gustong-gusto ko na agad mag-process ng TRC. Pero ang problema, nakahanap ako ng lawyer, pero ang problema, hindi nga nag-provide ng insurance tsaka tax yung tax data yung agency. Yun ang problema. Dapat talaga may pera ka at meron kang supported documents na ibibigay sa lawyer. Yun dapat. Hindi basta pera lang. Kasi kahit anong apply mo, kung working permit lang hawak mo, hindi mapupustro yung pag-process ng TRC mo. Kailangan may tax at saka insurance. Kaya minsan kasi yung pagbasa na lang nag-comment yung magko-comment sa mga video mo, hindi naman nila alam kung ano talaga yung totoong sitwasyon. Kala nila siguro pare-pareho ang agency na maganda ang sistema. Hindi po kasi ganon. Ang agency po kasi dito sa Poland, merong bulok ang sistema, merong balance lang na tama lang ang pasahod, hindi kalakihan, pero maganda ba ang pag-process ng TRC. Meron namang malaki sahod, pero hindi nagpa-process ng TRC. At meron namang malaki sahod na nagpa-process din ng TRC. Ganun. Sortihan ang paghahanap ng pagandang sistema ng agency. Pero ang kagandahan lang nun kasi guys, dito sa Poland, may option ka na maghanap ng magandang employer. Ganun kasi ang sitwasyon dito. Kasi nga, malaya kang makakalipat dito, makakapaghanap ng bagong employer na gusto mo or makukontento ka sa sweldo, sa kalakaran nila, sistema nila. Ganun ang sistema dito sa Poland. Madaling maghanap ng trabaho.
as long na marami kang contact. Actually guys, kahit hindi naman sa contact, kahit naman sa mga group lang, yung mga FB page lang, ang dami nagpo-post doon. Kahit wala kang masyadong kakilala sa agency. Kasi minsan din sa agency, hindi naman all the time may vacant job dyan. Kailangan maghanap ka rin. Kasi nga, ang bilis kumuha ng mga empleyado dito. Kumbaga, may mag-resign, may makukuha agad. Ganun ang sistema dito sa Poland. Kasi nga, come and goes lang. Ganun ang sitwasyon dito. Madali maghanap ng trabaho at madali ding makakuha ng trabahador. Ganun ang sitwasyon dito sa Poland. So, overall, dito sa Poland, ang agency is negosyo talaga. Yan ang sitwasyon dito. So, tanggapin natin yon para dun sa mga nagsasabing na mura lang naman daw pala ang working permit, pero bakit ganito ang kalaki ang sinisingil ng mga nagpa-process sa kanila. Guys, hindi lang kayo dumaan dyan. Dumaan din ako sa ganyan na ang laki ng binayaran ko. Pero, naisip ko lang din na hindi ako nagbayad ng ganung kalaki. Nasaan ako ngayon, syempre, thankful na lang din ako sa nag-process sa akin kasi binigyan niya rin ako ng opportunity. So, ibig sabihin, gumastos man ako, pero may magandang nangyari naman sa akin dito sa Poland. Which is, kayo, choice pa rin naman yan eh, syempre. Kasi, yung pagsisettle down naman dito sa Poland, hindi ko rin naman to naisip. Kumbaga, wala to sa plano. Kumbaga, nangyari lang din. So, magkakaiba talaga tayo ng kapalaran pagdating sa ibang bansa. Kumbaga, manalo, matalo, yan. Ganyan ang sitwasyon pag nasa ibang bansa ka. So, kaya nung nakarating ako dito, blanco yung plano ko, hindi ko alam. Kumbaga sumusunod lang din ako sa flow. Magtatrabaho, ganun. Basta kung saan may trabaho, doon ako. Kung saan ako dali ng agency, doon ako. Ganun ang ginagawa ko. Masunurin ako sa agency, alam nyo ba? Kaya nga lang, loko ang agency namin. Hindi hinulugan yung tax ko at saka yung insurance ko. Di ba nakaka-disappoint? Nagtrabaho ko sa kanila. Although hindi naman ako ganun kasi pag magtrabaho. Medyo kasi tamad tayo sa trabaho kasi nga ako gusto ko balance. Nakakapagtrabaho, nakakapagbakasyon kasi ganun ang gusto ko. Kumbaga, napagod na rin kasi ako yung puro trabaho na lang. Sa Taiwan kasi wala kang masyadong laya, puro trabaho, ganun. Kaya dito, nung dumating ako dito, gusto ko makarating sa ganitong lugar, ganun. Tapos, nagka-boyfriend ako na mahilig din mag-travel. So, yun, nagkasundo kami sa ganun na every time na wala akong pasok or wala kaming trabaho, pupunta siya dito, tapos babakasyon kami. So, ayun. So, na-enjoy ko talaga ang Europe. So ayun lang guys. Kaya kung kayo pupunta rito sa Europe, wish you luck and sana lahat po tayo is maging nasa maayos na sitwasyon dito. At lagi lang po tayo magdadasal. Yun lang po. So, ayun lang guys. Thank you for watching. Bye!